Sa Westbridge University, maraming magaganda, maraming gwapo, at maraming usap-usapan. Pero kapag tinanong kung sino ang pinaka-sexy sa campus, iisa lang ang pangalan na laging lumalabas. Si Selena Cruz, hindi lang dahil sa ganda niya, mahaba ang buhok, makinis ang balat, at katawan na parang laging handa sa photoshoot, kundi dahil sa paraan ng pagdala niya sa sarili. Kapag naglalakad siya sa hallway, kusang lumilingon ang mga tao. Kapag ngumiti siya, parang humihinto ang oras. At kapag tumingin siya ng diretso, maraming natutulala. Pero bukod sa itsura, matalino rin siya. Dean's Lister, President ng Student Council, model sa school campaigns, halos perpekto, kaya walang nagtatangkang lumapit ng seryoso. Hanggang sa dumating si Adrian Reyes. Transfer student, tahimik, laging naka-black shirt, simpleng jeans, at headphones sa leeg. Hindi siya palasama sa crowd. Hindi rin mahilig magpakitang gilas. Pero may kakaibang dating, yung tipong hindi mo alam kung bakit ka napapatingin ulit. Unang beses silang nagkita sa library. Naghahanap si Selena ng librong kailangan niya sa thesis. Pag-abot niya sa pinakahuling kopya, may isa ring kamay na humawak. Napatingin siya. Si Adrian, nauna ako, sabi ni Selena. Pareho tayong sabay, kalmadong sagot nito. Karaniwang umaatres ang mga tao kapag si Selena ang kaharap. Pero hindi si Adrian. Need ko to, need ko rin. Tinitigan niya ang lalaki, naghihintay na ito'y magpatalo. Ngunit ngumiti lang ito, pwede namang sabay natin gamitin. Hindi alam ni Selena kung may inis ba siya o matatawa. Simula noon, paulit-ulit silang nagkakasalubong. Sa cafeteria, sa hallway, sa gym, sa parking lot, at sa bawat pagkikita, lalong naiirita si Selena, dahil hindi siya pinapansin ni Adrian gaya ng ibang lalaki. Habang ang iba'y nagpapakyot, nag-aalok ng drinks, at gustong magpapansin, si Adrian simpleng tangulang at lalakad na. Isang gabi, may campus event sa rooftop lounge ng main building. Music, lights, at students na nakabihis ng elegante. Dumating si Selena suot ang itim na fitted dress na lalong nagpatingkad sa kurba ng katawan niya pagkatapos ng graduation, akala ng lahat doon na matatapos ang kwento nila. Magkaiba kasi ang landas na tatahakin. Si Selena, inalok ng trabaho sa isang malaking marketing firm sa Makati. High salary, magandang posisyon, mabilis na career growth. Si Adrian naman, natanggap sa training program ng isang sports company sa Cebu City. Unang beses nilang mararanasan ang relasyong malayo sa isa't isa. Kayang-kaya natin to, sabi ni Adrian habang hawak ang kamay niya sa airport. Tumango si Selena, pero sa loob-loob niya, takot siya. Hindi siya takot sa distance. Takot siya sa pagbabago. Sa mga unang buwan, maayos lahat. Video calls gabi-gabi. Padalang pagkain kapag stressed ang isa. Surprise flowers sa opisina ni Selena. At random voice messages ni Adrian na puro pang-aasar. Pero habang tumatagal, dama-dami rin ang deadlines, pagod, at mga gabing hindi nagtutugma ang oras nila. May mga tawag na napuputol. May mga chat na, sin, lang. May mga tampuhang hindi agad naaayos. Hanggang isang gabi, sumabog si Selena. Pagod na ako, Adrian. Tahimik sa kabilang linya, sa work, sa lahat. Masakit ang katahimikan na sumunod. Kasama ba ako sa lahat? Tanong nito, hindi agad siya nakasagot, at iyon ang pinakamasakit na sagot. Lumipas ang 2 linggo na halos walang usap. Pareho silang matigas, pareho ring nasasaktan. Isang Sabado ng umaga, may kumatok sa kondo ni Selena. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Adrian. Pagod, gusot ang buhok, may dalang backpack lang. Ano ginagawa mo rito? Lumaban. Hindi niya napigil ang mapangiti kahit galit pa siya. Drama mo. Totoo naman. Pumasok ito at tumayo sa harap niya. Hindi ako pumunta rito para makipaghiwalay. Wala naman akong sinabing, makikipaghiwalay ako, pero unti-unti mo nang ginagawa. Napayuko si Selena. Pagod na siya. Sa trabaho, sa pressure, sa pagiging strong lagi. Hindi ko alam paano pagsabayin lahat, mahina niyang sabi. Lamambot ang mukha ni Adrian. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang kayanin lahat mag-isa. Doon siya napaiyak. Unang beses niyang umiyak ng ganoon sa harap nito. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas, may taong handang samalo sa bigat niya. Buong weekend silang magkasama, walang grand date,
Walang sosyal na lugar. Nag-order lang ng pagkain, nanood ng movie, natulog ng magkayakap sa sofa, at pinag-usapan lahat ng mga bagay na matagal nilang iniwasan. Takot, selos, pagod, pangarap, kinabukasan, habang magkatabi silang nakatanaw sa city lights mula sa balcony, nagsalita si Adrian. Pwede bang next time, sabihan mo ako kapag nahihirapan ka? Pwede, sagot niya. Tapos pwede rin bang lumipat ako rito after training? Napalingon siya. Ha, pagod na rin akong mahalin ka ng malayo. Napatawa siya habang may luha pa. Baliw ka, sayo lang. Makalipas ang 6 na buwan, lumipat si Adrian sa Makati. Mas mahirap pa rin minsan ang adult life kaysa campus romance. May bills, may overtime, may pagod, may mga araw na tahimik lang sila. Pero ngayon, sabay na nilang hinaharap. At isang gabi, habang nag-aaway sila kung sino ang maghuhugas ng pinggan, napatingin si Selena sa lalaki sa harap niya. Ito pa rin ang mysterious transfer student noon. Pero ngayon, siya na ang tahanan niya. Bakit ka nakatingin? Tanong ni Adrian. Wala, liar. Lumapit siya, yamakap mula sa likod, at bamulong. Naalala ko lang, akala ng lahat ikaw ang pinakaswerte sa campus. Tama naman. Umirap siya. Mali ka. Bakit? Mas swerte ako. At sa simpleng apartment na puno ng hagasin at kalat, doon nila napatunayang ang tunay na love story, hindi nagtatapos sa graduation. Nagsisimula pa lang pala, lumipas ang 3 taon. Sa labas, mukhang maayos ang buhay nila. Si Selena ay isa ng creative director sa kilalang kumpanya sa Makati. Si Adrian naman ay manager na sa sports brand na pinasukan niya. May sarili silang kondo, sariling sasakyan, at weekend routines na inggit ang iba. Pero sa loob ng bahay, may katahimikang unti-unting lumalaki. Hindi na sila madalas mag-usap ng mahaba. Minsan sabay kumakain pero parehong nakatitig sa phone. Minsan magkatabi matulog pero parang magkalayo. Wala namang third party. Wala ring malaking away. Pagod lang. Paulit-ulit. Araw-araw. Isang gabi, umuwi si Selena pasado 12:00. Nadatnan niyang gising pa si Adrian sa sala. Kanina ka pa, mga 1 hour. Bakit di ka natulog? May sobra sa mesa. Offer sa Singapore, sabi nito. Regional position. Natigilan si Selena. That's big. Yeah. Kailan alis? Kung tatanggapin ko, next month. Tahimik siya. Matagal niyang pangarap ang makita itong umangat. Pero bakit parang may humihila sa dibdib niya? Congrats, pilit niyang sabi. Tumango si Adrian, pero hindi ngumiti. Yun lang. Ano gusto mong sabihin ko? Ewan ko, Selena. Kahit ano maliban sa parang client pitch yan. Napairap siya sa pagod. Pagod ako, Adrian. Yan lagi mong sagot. At muli, sumiklab ang matagal ng naiipong lamat. Hindi lang naman ikaw ang pagod. Hindi ko sinabing ako lang. Then what do you want from me? Ikaw. Biglang tumahimik ang buong kondo. Huminga ng malalim si Adrian. Miss na kita kahit kasama kita sa bahay. Parang may bumagsak sa loob ni Selena. Hindi galit ang narinig niya. Lungkot. At mas masakit iyon. Kinabukasan, hindi sila nag-usap ng maayos. Pumasok siya ng maaga. Umuwi siyang late. Pagdating niya, wala si Adrian. May note sa ref. Need space. Kay Marco muna ako. Call me when ready to talk. 3 araw. 3 araw siyang mag-isa sa kondo na dati nilang tahanan. Doon niya napansin ang mga bagay na di niya napapansin noon. Walang nagtatanong kung kumain na siya. Walang nag-iiwan ng kape sa mesa. Walang maingay na humihuni habang naghuhugas ng pinggan. Walang Adrian. Sa ika-4 na araw, tumawag siya. Nagkita sila sa maliit na kafe malapit sa dati nilang campus. Mas mature na sila pareho. Pero sa sandaling iyon, bumalik ang kaba ng college days. Ano gusto mo mangyari? Tanong ni Adrian. Hindi agad siya sumagot. Takot siya. Takot magsabi ng totoo. Pero sa wakas, napagod na rin siyang magpanggap. Ayokong umalis ka. Sa Singapore. Sa akin. Napatingin ito sa kanya. Lumuluhan na pala siya. Hindi ko napansin na nawawala ka na. Akala ko basta nandyan ka lang palagi. Mahina ang boses niya. Sorry kung minahal kita na parang guaranteed. Napayuko si Adrian. Pag-angat nito ng tingin, basa rin ang mata. Tinanggap ko yung offer, sabi nito. Parang huminto ang mundo. Pero hindi pa final. Hindi siya makahinga. May 1 week pa ako para pumirma. Adrian,
Lumapit ito ng kaunti. Kung lalaban tayo, lalaban ako rito. Paano kung bumalik ulit tayo sa ganito? Then aaralan natin ulit. Paano kung mapagod tayo? Magpapahinga. Hindi aalis. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Selena. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinawakan niya ang kamay nito na parang ayaw ng pakawalan. Hindi niya alam kung magiging perpekto sila pagkatapos noon. Hindi niya alam kung mawawala lahat ng problema. Pero alam niyang ito ang unang beses nilang tunay na piniling manatili, hindi dahil madali, kundi dahil mahal nila ang isa't isa. Makalipas ang 1 linggo, tumanggi si Adrian sa offer. Makalipas ang 6 na buwan, nag-resign si Selena sa trabahong sumusunog sa kanya at nagtayo ng sarili niyang creative studio. At makalipas ang 1 taon, bumalik sila sa campus kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik silang naglalakad sa oval. Naalala mo? Tanong ni Adrian, dito mo ako unang inirapan. Deserve mo naman. Tumawa ito. Pagdating sa gitna ng field, tumigil siya. Lumuhad si Adrian. Nanlaki ang mata ni Selena. Akala ko tapos na plot twist mo. Final chapter pa lang. Kinuha nito ang maliit na kahon. Selena Cruz, ilang beses tayong muntik mawala. Pero ikaw pa rin ang gusto kong uwian sa bawat bersyon ng buhay ko. Humihikbi na siya sa kakaiyak. So, pakakasalan mo ba ako? Tumawa siya habang umiiyak. Ang tagal mo. At least sure na. Tumango siya. Yes. At sa campus na minsang naging simula ng kilig nila, doon naging simula ng habang buhay nila. Gabi yun matapos ang engagement party nila. Pagod na ang lahat sa saya, tawanan, at endless congratulations. Ngunit pagpasok pa lang nina Selena at Adrian sa kondo, ibang klaseng katahimikan ang sumalubong sa kanila. Yung klase ng katahimikang puno ng tensyon. Isinara ni Adrian ang pinto at dahan-daang niluwagan ang kwelyo ng polo niya. Nakatingin lang si Selena habang hinuhubad niya ang coat. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong nito, may ngiting pilyo. Iniisip ko lang, sagot niya habang inilalapag ang heels. Ang alin, na fiancé na pala kita. Lumapit si Adrian, mabagal ang bawat hakbang. At parang hindi ka masaya. Sinong nagsabing hindi? Huminto ito sa harap niya. Halos magdikit na ang katawan nila. Then prove it. Napataas ang kilay ni Selena. Bossy ka pa rin. At mahal mo pa rin. Hinayla niya ang necktie nito palapit sa kanya. Confident mo. Never wrong. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niya itong hinalikan. Maikli muna, parang teaser lang. Pero nang gumanti si Adrian, mas lumalim ang halik. Mainit, sabik, at matagal na pinigilan. Napaatras siya hanggang sa damaykit ang likod niya sa pader. Selena, mahina nitong bulong. Delikado ka kapag tahimik. Ngumiti siya. Late muna. Nalaman. Hinaplos ni Adrian ang baywang niya, marahang dumulas ang kamay pataas sa likod niya. Nagdulot iyon ng panginginig sa balat niya. Akala ko pagod ka. Tukso niya. Biglang nawala. Tinulak niya ito ng kaunti papunta sa sofa at siya naman ang lumapit. Good, sabi niya. Kasi hindi pa ako tapos sayo. Napatawa si Adrian. Grabe, fiancé mode ba to? Practice lang. Muli silang naghalikan, mas mabagal ngayon, mas malapit, mas pamilyar ang bawat galaw. Yung tipong kilala na nila ang isa't isa, kung saan kikilitiin, saan mapapangiti, saan mapapapikit. Sa gitna ng init ng sandali, humiwalay si Adrian at idinikit ang noo sa kanya. Alam mo, bulong nito, sa dami ng nangyari sa atin. Ito pa rin paborito kong parte. Ang alin, itong tayo lang, walang ingay, walang ibang tao. Lamambot ang tingin ni Selena. Corny mo talaga, pero effective. Hinayla niya muli ito sa halik. At sa gabing iyon, walang grand speech, walang audience, walang drama. 2 taong ilang beses muntik mawala sa isa't isa, ngayon ay muling nagpili ang manatili, sa pagitan ng mga halik, tawanan, at mga yakap na ayaw nang bumitaw.